Mga kababayan, maligayang pagbabalik ko sa Pinas Balita. So ngayong araw po ng Miyerkules, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Meron po tayong minomonitor na naman. Ito na naman ho, pasensya na ho. Pero meron tayong panibagong low pressure area na minomonitor po nasa bandang silangan po ng Mindanao or east of Davao. Ito po sa ngayon ay mababa naman yung tsansa na maging ganap na bagyo sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. Meron po itong lokasyon about 1,550 kilometers east of Davao. So ito ay isang banta pa rin ng posibleng maging bagyo kaya patuloy po nating minomonitor. So mamaya titignan natin lahat ng mga detalye pati na rin ang panibagong direksyon ng bagyong Yuan na ngayong gabi ay muling papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Lahat po yan na alamin natin pero bago yan, please huwag niyo muna kakalimutan na i-like, i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Tara, samahan niyo ako sa update natin sa lagay ng ating panahon. Simulan na natin yan. So kung makikita nyo sa ating pinaka-live weather system, unahin na muna natin itong bagyong Yuan. Mamayang gabi ho ng alas 8 ay muli po itong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na tropical storm. At magiging tropical depression pagdating po bukas ng Huwebes po ng umaga itong bagyong Yuan. At lalabas naman ang ating PAR, Philippine Area of Responsibility, Huwebes po ng alas 8 ng gabi. Pero ito may mga lugar pa rin na maapektuhan ng warning signal dahil nga po muling nakapasok sa loob ng ating PAR ang bagyong Yuan. May mga lugar na apektado ng signal number 1. Pero kakaunting lugar lang naman. Kasama dyan ang Batanes at Babuyan Islands. Yung mga lugar kasi na yan ay naaabot ng trap or extension po ng hangin ng bagyong Yuan. Pero hindi na natin yan dapat mangambahan dahil mahina naman ang bagyong Yuan. Nasa kategorya na lamang po siya ng pagiging tropical storm. So alamin natin ang bagyong Yuan ay meron pong lokasyon sa ngayon na 265 kilometers west northwest of Itbayat, Batanes. At meron po itong lakas ng hangin na umaabot na lamang sa ngayon sa 85 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro at may bugsong umaabot sa 105 kilometers per hour. Actually, mahina na ito, hindi na tayo dapat matakot. Ang dami mga kababayan natin na trauma talaga sa lakas ng meron po tinataglin itong bagyong Yuan. Naging super typhoon kasi ito pero salamat po sa Panginoon. Ito alalahanin nyo mabuti. Sa Panginoon tayo dapat magpasalamat dahil ginamit niyang instrumento o binigay niyang Sierra Madre bilang depensa o natural defense po ng ating bansa. So ngayon, balikan natin mamaya yan, pati na rin po ang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Yung sinasabi ko ho na panibagong banta ng posibleng maging bagyo, pero maliit yung tsansa, Etong low pressure area na nandito po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Sa ngayon po, meron itong 35 kilometers per hour na lakas ng hangin at low chance na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 to 48 hours. Pero marami nang nag-claim at sinasabi na ito nga po ay magiging isang bagyo pagdating po ng next week. So wag muna nating pangunahan tulad na aking sinasabi sa advanced weather forecast, nakita natin ito ay hindi naman ito magiging bagyo or hindi ito lalakas. Mataas ang tsansa nito na malusaw kaysa mabuo po bilang isang bagyo. So wag muna tayo magpanik. Marami tayong nakikitang update na may susunod agad na panibagong bagyo. Well, alam nyo, normally dapat din malaman natin kung meron talagang susunod or wala naman talaga para mapaghandaan ng mas maaga. Pero wag ho kayong kabahan dahil ito pong low pressure area na ito o banta ng posibleng bagyo ay maliit ang tsansa na maging bagyo na kasunod ng bagyong Yuan. So sa mga susunod na mga araw, asahan natin ang medyo magiging magandang panahon dahil nga po lalabas na ng PAR o Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yuan. So ngayon ay patuloy at mararanasan na po natin ang epekto po ng amihan or northeast monsoon dyan po sa may bandang hilaga ng ating bansa. So ang ibig sabihin nito, more on mas malalamig na hangin na po ang ating mararanasan. Alam nyo, yung mga ganitong senaryo na pag merong lumabas na bagyo tapos amihan season na, malamig na hangin na ang nagiging kasunod. Tanong ng mga kababayan natin kung meron bang mas madedevelop pa na malalakas na bagyo bago po matapos ang buwan ng Nobyembre. Sa ating pagkatala at advanced weather forecast, isa pa lang naman yung nakikita natin. Ito po, isang LPA ng low chance na maging isang ganap na bagyo. Then after nyan, wala tayong nakikitang mga kaulapan or mga cloud cluster pa na susunod
para maging banta po ng isang bagyo. Sa pagkatala din po ng Pag-asa, ngayon pong November, nasa 2 hanggang 3 at meron na tayong 2. Kung sakali man magkaroon ng panibagong bagyo, yun po ay ina-expect natin na kasing tulad din ng mga naunang bagyo or pwedeng mas mahina din. Pero ang pangunahing weather system na mga kaapekto sa atin sa ngayon ay ang northeast monsoon or hanging amihan. Pero tulad na ang sinasabi, dahil sa malinsangan at mainit na panahon, salamat sa Panginoon, maganda ang panahon ngayon sa bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa hapon naman po, lalo na sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, may mga tsansa naman po ng mga localized thunderstorms. Nangyayari yan kapag mainit ang panahon sa umaga, pagdating po sa hapon at sa gabi, dyan naman nagkakaroon ng mga pag-ulan. So ngayon ba, etong bagyong Yuan, lalakas pa ba to sa magiging super typhoon ulit pagpasok sa loob ng PAR? So upon checking sa ating pinaka-advanced weather forecast and ayon na rin sa kanyang tinatawag natin na forecast track and intensity at doon sa kanyang area of probability, hindi na to babalik sa magiging malakas. Alam nyo, isang bagyo, pag yan na-reach na niya, yung pinakamalakas niya, pinaka-peak niya, o pagiging super typhoon niya, hindi na yung bumabalik sa pagiging malakas ulit. Hihina na po yan ng hihina hanggang sa malusaw na lamang at maging isang kaulapan, no? Ang panibago namang low pressure area, actually may nagtatanong bakit daw sa Pag-asa wala naman daw inilalabas pa na update patungkol po sa low pressure area. Sa Pag-asa ho kasi nagdedepende sila sa lokasyon. Pag masyado hong malayo, hindi pa nila sinasabi yung update sa mga low pressure area. Sa atin po kasing ginagamit na sistema ay nadedetect natin kung meron panibagong low pressure area kahit malayo, 1,500 kilometers, yung distansya nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, malayo naman talaga. Pero, syempre, ngayon pa lamang, inaagapan na natin. Nagbibigay tayo ng mga posibleng magiging babala sa kung may susunod bang panibagong bagyo. Ang susunod kasi na bagyo, mga kaibigan ko, sa ngayon masasabi talaga natin na hindi pa ito makikitaan o kung magiging malakas ba ito na bagyo. Dahil nga po, ayaw naman natin agad-agad na masundan ng mga panibagong bagyo ang kakatapos lamang na bagyong Yuan. May mga pangalan na, no, yung mga bagyong susunod, pero syempre, wag muna nating isipin. Sa ngayon, enjoy muna natin yung moment sa unti-unting paglabas po ng bagyong Yuan. Salamat sa kanyang naging pinsala, no? Alam nyo, itong bagyo na ito, nag-remind sa atin na dapat po ay lagi tayong kumapit sa Panginoon sa mga sitwasyon na tulad po na may mga malalakas na mga ulan, hangin na ang Panginoon talaga ang ating dapat maging sandigan. So bakit magpapasalamat? Dahil po hindi tayo pininsala nito ng matindi. Hindi kagaya sa naging Typhoon Tino dyan sa Eastern Visayas, talagang sumagad po at matindi ang naging pinsala. So ngayon nakikita natin ang kahalagahan po ng mga puno, kabundukan na dapat pinapangalagaan po natin dahil yan po ay mga likas na depensa na binigay po ng Panginoon para sa atin. So ang role natin bilang isang mga tao ay dapat po pangalagaan natin. Nakikita nyo yung paligid na ito, yung bundok niya, kabundukan dyan ng Sierra Madre, yan po yung nagprotekta. Pero hindi tayo dapat dyan magpasalamat bagko sa Panginoon tayo o sa Diyos tayo magpasalamat unang-una. No? Pangalawa na lamang ang Sierra Madre. Dahil ang lumikha sa Sierra Madre ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So mga kaibigan ko, sa ngayon yan muna ang pinaka-short update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag niyo kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel for more updates. Maraming salamat po.